Good day sa lahat. So ngayon, papalitan natin yung nagbi-blink na eyeline ni Sniper kasi bawal siya sa LTO. So papalitan natin ng white. Let's go. Okay guys, so ito yung eyeline sa ating Sniper 150. So galing yan siya dito. Ayan. Tinanggal ko lang. Yung effects niya is meron siyang red-blue na blink. So ipapakita ko sa inyo. Kasi papalitan natin to siya ng white. Ayan o. So para siyang police. Kaya umaangal yung owner kasi parang police. Itong dalawang white na to is spark light. So hindi natin yan siya pwede i-direct sa 12 volts kasi dumaan yun siya sa step down na 12 kinonvert sa 5 volts. So kung i-direct natin ito sa 12 volts, masusunog itong ating lead. So kailangan 12 volts din yung ipapalit natin dyan. Hindi natin siya pwede i-direct. So ang gusto ni owner kasi is itong dalawang blinker na to ay papalitan ng white. So kaya bumili ko ng lead strip. Yan, at saka ito. So ididikit natin yan dito mamaya. Kasi yan yung eyeline nya. Yung may mga butas na yan, white din yung kulay dyan. Yan yung park light ito. Yung white. Then dito sa eyeline na to is itong blue or red na may green din siya. So, ibang wire naman dito, ipapakita ko sa inyo yung kanyang function. Yan. Try natin. So itong blue is signal. Yan, maganda yung kanyang signal light kasi tumatakbo yung ilaw. Yung yellow naman is signal light din. Yellow wire. Yun sa kabila. So, yung white naman is magbi-blink yung ating park light. Yan. So, napakabawal nga talaga siya. Kasi sa harapan naman to, magbi-blink yung park light natin. Pero hindi naman tinap itong white. Hindi rin na-tap itong yellow at saka blue. Pagsama natin yung yellow at blue, mag-hazard siya. So hindi nila tinap. Ang tinap lang nila na wire is red at saka black, which is 12 volt supply. Kaya ganito yung kanyang ilaw. Kasi meron naman signal light yung motor natin. Hindi na nila sinama yung eyeline. So ngayon, maglalagay tayo ngayon ng lead strip para maiba yung kanyang kulay dito sa harap. Kasi gusto ni owner, sinabi ko na kanina, is gusto niya ng white lang lahat na steady. So kaya tinanggal ko na lang to, papalitan na lang natin lahat ng lead strip. So ipapakita ko mamaya kung paano ko siya dinikit. So kung meron kayong silicone, mas maganda yung silicone glue pang aquarium kung meron kayo nun. Pero mag-alalay pa rin kayo sa stick glue kasi para ma-form niyo yung lead strip, unahan nyo muna ng stick glue. Tapos hindi naman pwede stick glue lang lahat kasi umiinit yung ating ilaw, matutunaw siya. Kaya susundan natin ng silicone glue. Yung stick glue lang is para lang mag-steady lang yung ating ilaw habang nagte-test tayo kung tama na ba yung ating pagka-install or yung reflect ng ilaw. If okay na lahat, doon na tayo mag-finishing sa silicone glue or paste. So ito yung napili kong lead. Meron ding yung underglow, pang underglow na parang box yan na may 6 or 3 lead. Pwede din yun. Depende na rin yun sa inyo kung anong ilalagay. Basta importante, makuha natin yung gusto ni customer na kulay white. Lahat yung iilaw dito. So, pause ko lang muna. Okay, so yan. Tapos na natin siyang malagyan ng lead strip. So, ganyan yung pagkadikit ko. Kahit meron siyang glue stick or stick glue, nilagyan ko naman siya ng super glue para hindi siya tanggal kapag uminit na konti yung ating lead strip. So yan ang kanyang harap. So gusto ng may-ari is i-white na lang siya lahat. So yan, goods. So i-off ko lang muna siya para makita nyo kung ano yung pagka-install ko. Yan. So hindi ko na siya pinutol simula dito hanggang dito. Yan. So, sino yun? So, sana hindi nyo narinig yung sinabi niya. So, ayan. I-install ko na lang at goods to go na siya.